ugway labot ang mga kawani ug tagdumala, affiliates or partners sa 91.1 Balita FM. Mga kadugo, aniya na ang programang Barog Buhol. Barog Buhol. Kauban si Attorney Dan Neriling ug Kapitana Arlene Caraan. Programa nga maghatag og klarong impormasyon ug tinuod nga mga hisgutanan alang sa katawhan. Barog Buhol, matag Lunes hangtod sa Biyernes, alas 6 hangtod alas 7 sa hapon. Programa nga mobarog alang sa mga bulanon. Mag-uban kita ug magpabiling alerto ug maalamon. Barog Buhol. Barog Buhol. Mao na usab kini ang atong tulumanon alas 6 ngadto sa alas 7. Natay binasindugan karong gabiyona si Attorney Kirk Bungabong muna nga atong paimuslan ang iyang panahon may tungod sa atong subject matter as usual ang pagbaligya sa atong kurente ngadto sa Rason Group of Companies. Len, ang imong mga shoutout diya? May gabi, Mayor Dan, o mga gabi, Attorney Court Bungabong, ano na punta karon sa ato ang barong sa programang Barong Buhol. So, sa di pa ta magsugod, ako sa i-shoutout ni si Adel Adiser, nga diya sa Mansasa, si Angel ni Antidoreng, si Grace, si Malo, si Lo, si Ile, o niya si si Solio Badala diya sa Balilihan, si Bambi Likayan diya sa Taluto, o si Bigoy Inog diya sa Kugon. O niya ang atong former kapitan diya sa Poblacion 2 nga si Capterio Paredes, si Madam Linda Paredes, o former kapitan sa Daong si Cap Maxi Cornel, o diya sa Poblacion 1 si Pinggoy ug ang iyang mga kaubanan, o diya sa Luway si Rhea Garcia, o niya diya sa Poblacion 1 sila Renante Galulo kuyog niyang ayang maninoy nga si Hilaga, iyang friend nga si Francisco Lahara, diya sa Dampas nga si Bibi Ampo, diya sa Poblacion 3 nga si Boy Castro, si Onel na Arak ug ang iyahang mga Muryo Boys, o niya si Alfard, Kapitan Alfard diya sa Mansasa. So si Erwin Bakyal diya sa Lubok, kuha siya sa si Kwati Boys, o niya si Pio Palak Bilduro diya sa Mansasa Katayngan, si Boy Pinos ug Silita diya Pinos sa Poblacion 1, niya si Nini Galolo Asinas Bolando, si Maximo Bolando na minaw karon, si Gudi Armadura diya sa Mansasa, ug akong kinakusgan nga inahan si Mamay Lorraine Pondok, o niya diya sa Dao si Merna Bansag, o si Tita ug si Yaya Pere. Mayor Dan, si Attorney Court. Okay. So, opening statement nimo ni Attorney Kirk Bungabong? Mayong gabi, Mayor Dan, mayong gabi, Cap Arlene, ug mayong gabi sa mga suking tigpaminaw sa programa ni Mayor Dan. Okay. Si Evelyn Ramirez, Alan Alingasa, Edgar Tio, ug Ruda Abaya Dumapias Bautista. So, ang sit-up na to karong gabi na, atong paimuslan ang oras ni Attorney Kirk Bungabong, kunya ato lang i-capsulize nga may tungod aning issue ha, no? So, if you will allow Attorney Kirk nga mangutana lang niya automatic ang imong tubag, no? Absolutely. May tungod ane sa history. So ako first una- question, ikaw na. Ako yung una mangutana, Mayor Oh. Dan, kay kaning ako pangutana, based pa po ni sa ilahang governor's report. So, Attorney Court Bungabong, according to Governor Ares, why corruption ang pagbaligya sa Salcon ngadto kang rason tungod kay private to private kunone nga transaction nya giunsa man nga naa may corruption sa maong transaksyon. Kani taas kayo ning istorya ni musugot ta sa kasugdanan. Sa year 2000 ang provincial government ni under Governor Rene Relampagos nangita ni og partner nga maoy mo-operate sa electric distribution utility na gipanag-iya sa probinsya. Sa dihay bidding na hitabo, ang nidaog sa mong bidding mao ang Salcon. Ang bidding ni etong 2000 dili ang pagbaligya sa electric kundi ang pagpangita og joint venture partner sa probinsya na mo-operate sa maong electric distribution utility.
Ang nidaog sa mong bidding ang Salcon. Based sa resulta sa bidding, nagpirmahanay og joint venture agreement ang probinsya ug ang Salcon. Ang joint venture agreement nagkasabot dito na 70-30 ang sharing. 70% sa consortium sa Salcon ug 30% sa probinsya. So, ang 30% sa probinsya wala na gasto sa probinsya matud pa ni Governor Rene. So gitakda sa mong joint venture agreement, Attorney Kerr, ang pagtukod sa usa ka special purpose company na mao'y mo barog sa 70-30 joint venture company. Tali sa Salcon o sa probinsya. Ang maong kumpanya na natukod mo ng Bullite Company Incorporated o BLCI. Isip protection sa probinsya na mo'y tag-iya sa moong electric distribution utility, gibutang ni kanhi Governor Rene Relampagos sa joint venture ang provision na nagaingon na dili makabaligya ang Salcon sa ilang 70% share sa joint venture kung walay prior written approval sa probinsya. So gibutang dito Mayor ni Governor Rene sa Article 13 nga dili pwede mo baligya ang Salcon sa ilang share sa BLCI kung walay pagtugot sa provincial government. So, akong reviewon ha, nga naa gyud specific sa joint venture agreement ang naisulat din na nga article unsa na 13 Article 13 Mayor. sa joint venture agreement nga specific gyud walay prior written approval. Okay. Ang ato lang i-side comment nga ang wa na may debate. Diba? So, ang ka-attorney Handy Lagunay is implied. Dili gyud written. So, kung sa'y gibuhat nila, mo'y justification nila nga si attorney implied. Si attorney Lagunay, mo nagingon niya nga substantial na compliance. Di ba? So, mo na nga ang unsa pa may ang nakalatid gyud sa joint venture Mayor na kumubaligya ang Salcon sa ilang 70% share sa joint venture agreement na walay pagtugot sa probinsya, in default sila sa ilang obligations under the joint venture. Unya maghatag na to kung in default na ang Salcon, maghatag na to katungod sa probinsya na i-terminate ng maong joint venture agreement. So sumala sa resulta ani sa maong public bidding, nagpirmahanay og joint venture agreement ang probinsya og Salcon. So nakabutang dito na nagpirmahanay sila joint venture, gibutang gyud ni Governor Rene ang usa ka provision nga dili pwede mobaligya ang Salcon sa ilang 70% share na walay prior written approval sa probinsya. Ang mahitabuan na og mobaligya gyud ang Salcon na walay pagtugot sa provincial government, mo default ang Salcon, unya mao na to dayon i-terminate ang joint venture agreement. So ang may Len, nakaipunta na? ang kaning joint atong September 12, 2024, officially nabaligya na ang Salcon attorney sa ilahang 70% share sa BLCI ngadto sa kumpanya ni Rason. Sa Prime Electric Holdings kanang nagbaligya sa Salcon ngadto kang Rason wala na nay prior written approval sa probinsya. So klaro gyud na nga walay prior written approval, lahi di man gyud na nato ma-implied ng approval kay ang gibutang gyud sa joint venture agreement prior written approval. Klaro man gyud na, di man gyud na siguro mahimong implied approval kay naa man gyud na written approval. Sa kasuhat gyud. Ang gobernador, si Governor Ares, wala nagpakabana sa pagbaligya ni Salcon ngadto kang Rason. Bisan kani walay prior written approval sa probinsya. Gi-justify sa gobernador ang iyang wala pagpakabana
sa maong transaksyon sa rason na private to private kuno ang maong transaksyon. So, attorney, ang walay pagpakabana sa gobernador sa pagbaligya sa Salcon sa ilang 70% share sa BLCI ngadto kang rason na walay prior written approval sa probinsya na ay dakong daotang epekto sa panudlanan sa atong probinsya. Mao ba naibot pasabot na naay dakong panudlanan kay og na-terminate pa ang maong joint venture, pwede na mautro ang structure sa capitalization sa BLCI. Pwede na ang portion sa na kay ma-terminate man ang joint venture agreement. Ulian man ang Salcon sa ilahang kapital nga 52.5 million. So ulian na sa probinsya, makuha na sa probinsya ang 70%. Pwede na utruhon sa probinsya ang capitalization sa BLCI. So mo pwedeng ipabid na dito sa bisag kinsa nga organisasyon nga o kumpanya na interesado sa propiedad. Unya pwede pod na aman toy pwede mahisgutan man nato na unya ang kadtong customers deposit pwede na pud to ma-convert into capital nga pwede manag-appeal na ang kitang mga konsumidor manag-iya sa BLCI. So sa unsa man nga dakong daotang epekto ani sa panudlanan sa atong probinsya, attorney? Sa wala pa opisyal na nabaligya ang Salcon ngadto kang rason ngadtong September 12, 2024 nabamaniog na sa mga pamantalaan nga interesado mo palit si rason sa 70% share sa BLCI sa total na kantidad na at least 350 million pesos at 6.67 pesos per share. In fact, si Salcon pod mi-disclose na ang ilang board of directors naghatag na og pagtugot sa pagbaligya ngadto kang rason at 6.67 pesos per share. So, sige, go ahead. Kaning pagbaligya ngadto kang rason ni Salcon mapugnan unta ni sa probinsya na mooy mapugnan ni sa probinsya kay naa man toy klarong provision sa article 13 nga gibutang ni kanhi Governor Rene na para maproteksyonan ang probinsya nga sa panahon gani nga mo baligya ang Salcon na ay blocking na ay veto ang provincial government na ang provincial government maoy magpahimos gyud sa unsay value sa mong 70%. Kaning sitwasyon ani Kirk, no? Na mobaligya ang Salcon sa ilang interest sa joint venture. Ang naa sa hunahuna ni Governor Rene Relampagos niadtong tuig 2000 samtang gigama ang joint venture agreement. Mao na ni insister gyud si Governor Rene Relampagos na ibutang ang provision nga dili pwede mo baligya ang Salcon sa ilang interest sa joint venture ug walay prior written approval sa probinsya. Mao na ang naipatik o naisulat sa Article 13 sa Joint Venture Agreement. Di ba? So, base sa Article 13, o na to, sa Joint Venture Agreement, ang kakulangon sa prior written approval sa pagbaligya sa Salcon ngadto kang rason magaresulta sa termination sa Joint Venture Agreement. Unsa may ikasulti nimo ano yan? Sakto na mayon na ang klaro man gyud sa Article 13 sa Joint Venture Agreement na kung mobaligya ang Salcon na walay pagtugot sa provincial government, i-terminate gyud ang Joint Venture Agreement. So mao na dakong opportunity sa natong mga konsumidor ug sa probinsya na mautro ang pagpadagan sa BLCI. So, in other words, In relation po sa katong gingon ni itong gipangutanan ni Cap Arlene ganina nga asa ang katong korupsyon. So naa dito nga nganong gibaliwala ang Article 13 nganong gipakalimtan ba dili man siguro tinuod na private to private kay nakabutang man sa joint venture agreement sa Article 13 na dapat yun mananghid ang Salcon kung mubaligya sila sa ilahang interest sa BLCI. so ang
termino ani kini yung written approval. Prior Mao written gina bisag pasikot-sikot ka na gyud ang gitawag og written approval. Prior written approval. So mo na barugana nato karon kontrary sa posisyon ni Atty. Lagunay nga naa nay approval Implied. dili ingog written approval pero implied. Implied. Oo. Nga gapaybaw na muna og sa termino pa na siya rog di mo kasabot. Mo na sarog wa di kasabot. Oo. Mo na ilang gusto nga Oo. ang naana kunoy approval na kay sa ilang mga body language mo na to sarog wa mo kasabot. Sila kasabot. Pero di man gyud mayon kay ang Article 13 mao gyud ni ang gibutang ni kanhi rini nga proteksyonan gyud niya ang probinsya ug unsay magkinaunsa nga umubaligya ang salkon naa gyud beto ang provincial government sa pagbaligya para ang provincial government gyud mo benepisyo. So Mahog nga na tungod kay wa man ni gibaliwala man ni sa atong governor sa Kapitolyo ang kani nga provision nahitabo nga ang salkon maoy naka-benepisyo. Ang pribadong kumpanya maoy naka-benepisyo aning sige, ikaw na. So kaning 350 million na dapat kitaon sa probinsya sa iyahang pag-invoke sa Article 13 sa Joint Venture Agreement, nawala na ni daw mula tungod lang kay ang atong Gobernador Aris Amintado nagpabuang-buang nga wala siya kalibutan sa maong pagbaligya sa 70% sa BNCI kay private to private man ang transaction despite nga sa klaro nga provision sa Article 13 sa Joint Venture Agreement, attorney. Oo. So dapat maguduntaan na ang probinsya na maoy magpa-privatize. Kung i-terminate ang joint venture agreement, ulian ang salkon sa ilang kapital, ang managiyag balik sa 70% ang Kapitolyo. So mao nang iyang ipabalik na puni ipabiding niya og balik ngadto sa mga interesadong kumpanya unya labing minus na 350 million untay kitaon ana sa probinsya. So ngano man na graft and corruption man to na nga wala may nagpamatuod nga nidawat og bilyon-milyon nga salapi sa Gobernador Aris nga sa maong pag-ignore niya sa Article 13 sa Joint Venture Agreement aron ma-benefit unta ang maong salkon ug rason. So mao ni karon ang naka-appreciate nato sa beauty sa maong anti-graft corruption practice law, attorney. Oo. So maong balao dili naman kinahanglan na iprobar na ang usa ka opisyal na nidawat siya og milyon-milyon na salapi sa usa ka transaksyon. So kani mao ni ang aligasyon na nga sa usa ka opisyal na nidawat og salapi lisod kayo iprobar kay ang pag natagay man gud ana pag hinatagay ana sa kwarta adto man na sa tago. Ikot nato si Ma'am May Limbaga, head sa internal audit sa Kapitolyo, naapod kunoy transaction outside office hours na wala sila'y kalibutan. Instead, na iprobar ang pagdawat sa salapi sa mga nangagama sa mga balaod, gahuna-huna na ang usa ka opisyal nga nakadawat og kwarta mugawas na ng kamatuoran na nidawat siya sa kwarta through his body language kay lisod man iprobar ang pagdawat sa kwarta nga gihimo sa tago-tago sa body language natong mga opisyal basihan kay for sure pugos gyud ang kamatuoran nga nakadawat siya og salapi sa iyang body language og sa binugoy pa alam na des. Kaya mo mo mangguna ade ang pagpagama gud siguro sa balaod ani nga kuan mao ni ang nakalami sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dili na kinahanglan nato iprobar ang kadtong nakadawat og kwarta ang opisyal. Naa manggoy kuan nga maingon nantong mga lawmakers ani pagama sa una nga isud man na iprobar kay kasagarang hinatagay adto man sa di man ipakita. So mo nang mingon sila nga kaning opisyal nga nakadagawat mugawas na sa iyang body language ko no. So basihan na lang nga kuan kadto sa body language. Kanang sa mga implied, mga kaning mga
kaning mga dili na ikaangayan hisgutan, Oo. kay wala na tay labot. Oh, So, mo na body language. Usa ni sa body language nga. Oo. Di na ta nato kinanglan hisgutan kay ato naman ning balibaran kay wa man tay kwarta ika gastoan So usa ni nga i-implied na to ang katungod mga ingana mao na ni si attorney. Mm. At the same time, kaning ingaw private to private, mura bag ang posisyon ni Gobernador Ares nga. Wa labot ang kuan kay private to private na. Wa mi mo kita, ipasagda na mo sila. Okay, galikay sa anti-graft na kaya. So mao na naitabo karon. But on the contrary, balikan gihapon sa joint venture agreement nga naagi written approval. So bisag unsaon nagkulikot nimo, bisag unsaon pa pag-implied ni Attorney Handel Lagunay, di gyud mawa ng written approval. Mahog as nga. provided for. Under magud sa na may sa Anti-Graft Corrupt Practices Act mayor kana section 3E, pwede ma-commit sa usa ka opisyal ang kanang graft and corruption pinaagi sa ginang gitawag og gross inexcusable negligence. Sa moong provision sa Anti-Graft Corrupt Practices Act nahitabo na usa ka opisyal nihatag og pabor sa usa ka tawo or grupo o ang iyang aksyon nakahatag og kadaot sa gobyerno through gross inexcusable negligence. Kanang gross inexcusable negligence mao na ang gipasabot nga body language. Mo nang sa binugoy pa ba alam na des. Ang kanang alam na des mo na yung mga Sa binugoy expression ba? karon. Expression karon ba? So kanang graft and corruption sa governor makadaot day na nato nga mga konsumidor. Unsa man ang sitwasyon na nga diretso ta maapektuhan og naay graft and corruption ang atong governor. So dakong kadaot nga gihimo sa atong governor nga walay pagpakabana sa pagbaligya sa cellphone ngadto kag rason na walay pagtugot sa provincial government o walay pagpakabana sa gobernador nga makaalkansi sa provincial government o Bohol samot na ang gobernador nga wala magpakabana natong mga konsumidor sa napahimuslan ta sa mga pribadong grupo. So mao maguna og muhingon ta nga wala og wa magpakabana ang gobernador na maalkansi ang provincial government of Bohol samot ang di na magpakabana ng atong gobernador nga sa atong mga konsumidor. Bahala mo mga konsumidor mo bayad ana inyong Kamura man po bayad ana. So in other words, og tan-aw nimo wala kay sa si Gobernador Ares. Ano why sa meaning what siya action nga gibuhat. Pero sa luyong bahin, mas dako siya ang obligasyon as chief executive kay wa man niya hilabte or wa niya hisgote or wa niya i-apply ang written agreement. So, bisag wa siya gibuhat, di meron pa nga naisulat na sa joint venture, is tantamount nga dako kag sa mga konsumidor. gross inexcusable inexcusable negligence. So, walay pagpakabana attorney ang gobernador nato. Napaymustan jud ta mura og kita ang gibaligya sa gobernador ngadto sa pribadong grupo para mapaymustan og mayo. Ni may tabuan Ang usa ka exhibit ani Mayor Dan ang pagpahimulos nato mga konsumidor. Kitang mga konsumidor naatay deposito diha sa BLCI nga gitawag kana og consumers deposit nga dili man tatauran og kuryente sa BLCI ug dili ta mohatag sa ato ang depositong adto ni BLCI. Katong mga customers deposit na naa ni BLCI nikabat na og 193.9 million as of December 31, 2023 mas labing dako pa na sa nahatag nga kapital gikan sa pribadong grupo o sa probinsya nga nikabat lang og 75 million pesos. Tiaw mo na. Unya, sobra times 2 ang kwarta sa konsumidor kaysa puhunan sa gibutang sa probinsya o ang pribadong grupo. So, imong kwintaon, mas dako pag kwarta ang konsumidor. Klaro yun na, Ma'am Cap Arlene, kay naamag yun na sa audited financial statements na sa BLCI na ay ang customers deposit niya abot na 193.9 million. Niya ang samtang ang kapital
sa pribado o sa probinsya 75 million ra. So times 2 panimo ang ilahang kapital, Di pa sila dako kapas. di pa kapas. So, pwede nimo makwenta nga kita mo'y the highest kanang kuha na to, shareholder sa maong suga. So, og maghisgotag, binahinay og share, mas dako patag share ng pero mga konsumidor. Unya na lang siguro na kaya atong tan-awon pod mayor og pilay gikita ba sa 75 million nga kapital sa private consortium sa probinsya, pila na may giabot ana sa ilang kita. Silang kita. Versus pod sa pila na po'y gikita sa tuang 193.9 million. Okay, wa man ta kay bao na. Nakaibaw ta na ato nang gi-research nato mayor nga ang sa 2015 to 2023 kulang-kulang na 400 million na ang ilang gikubra sa probinsya ug sa private na salcon na Nga kato ratong dividendo. sa 52 rato nga kapital. Sa 52 sa 75 tapuon sa nato ilang 75, duha ilang duha. 75 million 400 million o kwintahon pa siguro nato na sa 2001 ngadto sa 2023 moabot na siguro nagbilyon. Walang tay data sa 2001 to 2014. Okay, ang data nga nakuha nato 2015 to 2023. So og tan-awon nato na sigurado kita siguro na nga bilyon. So, ug ang ilang 75 million Nikita og 1 billion. 1 billion. Unsa nakaanga to ang consumers Oo. deposit nga 193 million. 193 So, million. dili lang 1 billion ang kitaonan eh. Opo. Pero saon taman nga ang gikitaan ng atuang consumers deposit, murag peanuts ra yun na mayor. So mo ni angayan unta giingon nato nga proteksyonan ang mga Consumidor. konsumidor. So mao na nay dakong chance unta mayor nga since ni violate naman ang Salcon sa joint venture agreement, pwede na natong ma-terminate ang joint venture. Unya diri na ta mo pasulod sa kadtong kuan. Dihay na kay resolution nga ingatib si board member Arcamo. So napilde sila kay kuan na kay by default. Katong gi-move ni ang maong joint venture agreement, pero katong move nga resolution nga gipasa ni board member gipatay pod sa mga kaubanan sa atong gobernador. 8-4. 8-4. Upat ra sila. Si board member Arcamo, board member Damalerio, board member Mimi Bunel, o si board member Bonita, Bonita. Dr. Bonita. Sila ra mo nakuha. So, So, kung atong kitano o giterminate pa sa governor ang joint venture agreement, sayon ra unta nato kitaon ang konsumidor mahimong usa na unta sa tag-iya sa anang BLC ay kauban sa atong provincial government. Nya kanang atong 193.9 million na customers deposit pwede na nato i-convert into equity or capital sa BLCI para kitang mga konsumidor mahimo na untang pinakadakong tag-iya ng BLCI kay 75 million raman ang kapital atong kwarta abot sa 183.9 million sa atong i-compare na to sa Kapitolyo. 75 million ra sila nya nga to ang kwarta 193.9 million man mas dako patag mga konsumidor kapital kaysa nila. mahog nga mayunan na. So kita mo mahimong tag-iya unta. Mao lagi. Kunya kanang kwarta ilang gikubra na estimated as 1 billion gikan pud na nato sa mga konsumidor. Apil na sa matag bulan natong gibayran ngadto sa BLCI. Bahalag mapasmo-pasmo basta makabayad og kuryente ta. Nakapasmo-pasmo ta aron sila maadunahan. Di ba? So mo na nga og maghisgot ta og gipahimos ta sa pribadong grupo in motion na na. Galihok na. Gasige nang pahimos. Gasige na ni apan wala magpakabana si Governor Ares ane. Duha ra na either walay siya igong know-how or corrupted na siya. So, klaro kinakayo. Kamu na husgaan na og dili ba na pahimulos. Naapag-iusa gyud. Naapag-iusa na Marlene. Pero kani siguro nga maprotektahan ta nga mahimong ang mga konsumidor, mahimong usa sa mga
sa Oo, mga damgo na lang siguro na kay unsaon man nato nga wa man gyud tay proteksyon eh. wa man gyud siya moingon man gyud siya wa koy labot ana kay private to private na. So unsaon naman damgo na lang nang ato ang Pinangga po na to atong gobernador. Oo. Ngene. hmm. Kung ano yung tungod sa pagmahal, Sakto to imong gisulti, Atty. Kurt. Giterminate pa sa Gobernador Ares ang joint venture agreement. Sayon-sayon naunta na kitang mga konsumidor mahimo usa sa mga tagiya katong gisulti ni Atty. Karaan anang BLCI attorney na ko ane. kauban ang provincial government. Oo. So kanang atong 193 kato imong gingon. Oh, nga kurang tagiyan na ta. So Kay pwede na na basta ko pamantag. na-convert. Oh, basta ko pamantag share, i-compare na to sa ilang kapital. Kay og tapuon sila 75 ra gud ilang 75 billion ra. kapital. Whereas kitang mga konsumidor natay 193.9 ang gingon million. sakto po itong ingon ni Jordan nga og na-terminate pa ang joint venture. Oo. Sayon-sayon na unta na nga ang kitang mga konsumidor may mong tag-iya sa maong kuryente. kurente. Oo. So, Based sa imong posisyon, Atty. Kurt, makita gyud nimo nga ang posisyon sa Kapitolyo or si Governor Ares is gi-justify nila ang ilang binuhatan nga mohaom sa gusto sa salkon towards ngadto sa Rason. rason. So in other words, wa gyud gamay nga luna sa gibuhat or aksyon ni Governor Ares nga maproteksyonan ang konsumidor or konsuelo di bobo nga ipaibaw niya ayaw mo kagool konsumidor kay giproteksyonan mo nako kanang 193 million ninyo on sa konsumidor mo niya akong buhaton, di ba? Pero niho wa gyud ingon na Wa gyud ingon ana unya naa bagyod na sa Balaod Mayor sa under sa IPIRA law nga kanang Electric Power Industry Reform Act nga naay dapat naay ownership dispersal sa mga public utilities. So kani magamit na ning consumers deposit. Pwede na i-convert na to Convert ng na to as equity as Equity. capital. As capital. So automatic na ownership dispersal dayon sa BLCI. So, abot pasabot attorney nga dili layo nga kung kaning atong kapital nga 193.9 million mukita nig billion so dili kuan nga ang atong mga consumers owner na butaw bitong owner kay mo may tagya kita man tanang Consumidor tagihan, owner, consumidor man ta. So natay mapaabot ini abot sa tuig. Kada end sa Nay, tuig. nangayan. Inangayan. Inangayan. Murag eleksyon So, ka na wala eleksyon ka na tuig nga. Oo. Ang ilang kong gisulti nga dili gani ang konsumidor dili gani ka reklamo sa tanan itungtong og unsa sa barinon. Pero maayo na lang unta day ni tungod kay tagiya ta natay mapaabot unta. Kanang giingon nimo kap nga dili maka reklamo kabahin sa mga unsay mga ipangtungtong diha. kanang unsay ipangtungtong nga bayro naa po na usa po na nga exhibit po na mayor Naa po na. nga nganong gipahimuslan tang mga nga konsumidor. Kani gisulti nimo kaganiya sa wapang programa nga ang ERC nagpadala og notice and order of hearing sa atong mahal na gobernador Ares Umintado. Isuwat ninyo na aning ERC case number 2024-085. RC petition sa BLCI kabahinan na sa pagpamalit og kuryente sa BIA. So utrohon ako case number ERC case number 2024-085. So sa maong petisyon nasakpan nato based po sa homework ni Atty. Kurt Mugamong nga gitago ni sa BLCI ang pagpamalit niya og kuryente. Duhay naong ang BLCI competitive selection process o CSP. Kunuhay ang
pamaagi sa pagpamalit o kuryente ni BLCI pero dili niya ipahibalo natong katawan o konsumidor kinsa ang ni-submit ug bid ug pila pod ang mga presyo nga gitanyag sa mga bidder ug giun sa pag-calculate or determine sa winning bidder. Gitago nila natong mga konsumidor. Pwede i-elaborate ni mo ni Atty. Kurt? Dito sa maong dito man kaning IRC case dito na ato ning research diha manggoy ni tip gudani nga naa kuno gipada ang IRC ngadto sa opisina sa gobernador. So mao ning atong gitan-aw mao din ning ERC case number 2024-085 RC gitigaan og kape, gifurnishan og kape ang opisina sa gobernador nga aning maong kaso. Pero wata kadungog. Wala Wata tayong kay balo. wala tayong nadungog kabay na nin. Aning nga petisyon sa BLCI nakita nato dito na na ingon ang BLCI confidential kuno ang tanang bid nga gisubmit sa mga bidder confidential. Sukuhe sa Capitol's report. So kaya sa nakapaminaw sa Naminaw ko kato si engineer nga ningingon siya nga giunsa na may nangutan naman to si Banje Dr. Angeline Panyo, Dr. Panyo. Si Dr. Panyo gipangutana niya nga giunsa sa unsang pamaagi nga naproteksyonan ang mga konsumidor. So based sa tubag adto ning katong engineer nga taga BLCI representative nga naay public bidding, naay public notice nga ipahibaw nga aron makahibalo ang mga katawa ng mga ang yang gitubag dito ningon siya nga naay competitive selection process. Competitive selection process lagi pero tanang gisubmit ngan sa mga bidder pilay ilahang gibid, giun sa pag-calculate ang bidding, giun sa pag-determine sa kinsay ni daog nga bidding confidential kuno na kay trade secret. So dili dai na ipahibaw Public dili sa gitago nila na sa mga konsumidor. Mao day kitang mga konsumidor di ta kay balog pilay ang giunsa ni pag come up ning atong berlero non pila ning cost sa atong kuryente. kay mahimo man kay mo may ilang gibutan Okay dito naman sa klaro na man sa ERC case na nga ERC pwede case. i-google na sa mga konsumidor kining ERC case number 2024-085 RC. So gilipat-lipat gyapon ta sa pag-report og sa tinud-anay nga unsay Wata kay bon yun na. Gipahimos lang nila ang confidentiality. But gumikan sa kuan pod kining paningkamot ni Atty. Kurt Bungabong naibalaan ni nato tinuod ba ni Atty. Kurt nga sa November 29 naay hearing. ha Naay hearing. unsa nang November 29 nay hearing Naay hearing. sa pag-acquire nila og source sa kuryente. Ang pag-hearing na para pa-aproban nila nga diha na kunoy ni daog sa ilahang bidding. Na diha na kunoy ni daog sa ilahang bidding katong Cebu Electric Development coal plant gyapon na nga sa Cebu nga moy ni daog sa bidding. Ang problema lang nani og mo-attend ta na nga hearing unsa may atong mahibal-an nga puro confidential ang mga dokumento. Ang gikan sa pag-submit sa kinsa ta mga bidder, pilay gi-submit nga bid, pilay gibid sa mga bidder ba? Confidential. kay namo may nakabutang sa Ang ERC abstract of bid confidential wata kay bogi unsa pag-calculate tanan kuan confidential mahitungod sa bidding. Ang naibaon lang nato nga mao ni siya ni daog o pila ilhang gibid sa ubang bidder o kinsa nang gibid o giunsa pag-compute nila na sa BLCI confidential kay So in trade short secret. humandaan. Wata kay bog humandaan na kay confidential man na sila na higakuan na. So mao ba na transparency? Asa dapitan na proteksyonan ang mga konsumidor anang paagiha nga gihimong confidential ang tanang bid. Tanang bid sa pagpalit sa kuryente. O kanang November 29 unsa may mahitabo na Hearing na kay para approval na mayor. approval na. So gahinaot unta ta nga atong gobernador mo barog para sa mga konsumidor. Kay gitigaan man siya notice tanaw na to ang siya may atong amahan sa probinsya, amahan sa mga konsumidor, tao na to og naa ba say baruganan ani mayon. Kay silang na may dili man siya unta aman.
So masulti gyud ang tanan niya. Mm. Di po siya bungol, bungol. Kay naibaw ganita sa how much more siya. Oh, nga gitigaan gyud ang iyang opisina sa ani nga notice. Oh. So asa man ang transparency ane. Mm. Ug nganong gitago man yun sa BLCI sa publiko ang data aning pamalit og kuryente nila. Kamo na lay sumpay. You have to consider based sa information nimo Attorney Kurt. Nga mo sobra nag 4 billion Unsa ang? ang pag-acquire nila sa Katutong sa una. Supply, o lagi. 3 billion. 3 billion, Oh, from 2015 to 2023, 23. si BLCI namalit rapod og kuryente, Oh. dito sa iyang kauban rapod nga affiliate rapod nila. Og Ni- naapatay ikong panahon, makita nato nga ang gas-supply sa BLCI is naapoy link Sa mga sa Salcon. BLCI. Oh. And it cost 3 billion na. 3 billion. Oh. So in other words, sister company ra na posible ha. Gatuyok-tuyok ra na nila. Posible, yes. So ginansya pud sila sa pagpamalit. Ni ginansya na sila daan sa ato ang Tanang ginansya sa- ang in short gyud ani Kaparlen nga tanang ginansya nga ilang nakuha gikan sa BLCI gikan gyud nato ng mga sa ato konsumidor. ra gyapon tanan. Mo bitaw to giingon ni Mayor nga nagkapasmo-pasmo ta di ta mo gwanta ta nga tipid-tipid ta sa Pero mga di ta pagkaon. maputlan. Kaya di ta maputlan. Hapit na tibayad. So magtipid ta kay nanapod tay bayro nun. So nga mahimo man unta di ay nga pwede pud tang isip usa ka tag-iya. Ta day pud tay puy mapaabot unta. Nay mo na tayo mapaabot og nahimo batang usa sa mga tag-iya ang mga konsumidor usa sa mga taga-biya. Nga di mo ta po nalisod kay naa man gyud nay provision sa balaod. Even sa konstitusyon nakabutang dito nga dapat anti-monopoly na ay ownership dispersal. So mo qualify na kanang pag-distribute sa mga shares ato sa mga konsumidor. So pwede po na mahitabo attorney nga sa memora sa agreement nga bag-o kung ang BLCI or ang Salcon sa previous na ay representative nga gikan sa ato ang provincial. So kung ang atong konsumidor usapod ka investor pwede pod mabutang og representative sa investor aron mao po'y makamonitor Pwede. sa Mag-election. mag-election na. atong Kinsay konsumidor. ibutang nato makita nga molingkod po dito nga Molingkod dito. aron siya po'y mo report sa konsumidor. Posibleng mas daghan patag mga Mas board of dako. directors dito kay 75 million lang ilaha Lahat. ato 193.9. Dapat mas daghan og representante pa ang mga Ang konsumidor sa board of directors sa BLCI. Oh. Pero lagi, Damo na. ang konsumidor, kinsa may kinsa may haligian ng Mo nay konsumidor. mo lang So, mo nang i-organize mo nang ng organization, mo nang barugan unta sa Sa probinsya mo ni parugan So, unta sa gobernador nga proteksyonan ang proteksyonan. mga So, konsumidor. so katong pag-terminate, sugod unta to. Sugod unta to, labo na nga ni surrender na si Salcon. Nanay opening unta Nanay sa opening. gobernador. Sa gobernador. Pero gumikan lagi kay limited edition, amo na. Oh. Oh. So, usaray klaro, ane, naay gitaguan si BLCI sa mga konsumidor. Kabayan aning pagpamalit og kuryente, nga ila pong ipasa na to. Ug unsa na ilang gitaguan, kamo nalay sumpay. So, ug moingon mo na dili tinuod, i-google ninyo. Ngunit gisulti ni Atty. Kurt, i-google ninyo ning ERC case number 2024-085. RC dated October. Labas pa na eh. Labas pa. Oh. Please ko, October 14, 2024. Pwede po patawgon ninyo ning taga BLCI unay Unya ipasulti nila ug kinsa na ning gabid sa supply sa kuryente ug pila ang ilang mga bid ug giunsa ang pagpili aning winning bidder. Ug makasulti ang taga BLCI ane sa publiko ug di man magpa-butabungol naman si Gobernador Ares tawag si Atty. Kurt Bungabong og bakakon ba siya og ayaw na mugtuo ni Atty. Kurt
ni Atty. Danlem o si Arlene Caraan. Si Governor Aris Umintado gipadadaan po sa ARC aning kasuha. Nabatay nadungog sa iyang baruganan aron tabangan ta sa mga konsumidor. Gadaga na ang pagpahimulo sa BLCI kanatong mga konsumidor. Ug dili nato ni batukan karon murag ulipon gyud ta na gyud nila. Nabaligya ta nga murag ulipon or slave. Okay, wala man tay katungod. Wala man tay katungod. Asa naman ta mo bitaw tong gingon nimo Kaparlin nga nakikaila na ini duuli mo nga Nanawag. wa gyud siya ay mahitabo. Nanawag. So, walay mapaabot jud ning wala gyud mapaabot ni Governor Aris na tabang nato na iya man naman tang gibaligya na murag ulipon sa walay pagpakabana niya sa nag-terminate na ang joint venture agreement. Sunod. Ni saludo punta ani ning may saludo punta ani mga board member nga ning laban yon sa mga katawhan nga gusto gid unta nila nga ipaagi gid unta og proseso kani sila si board member Benji Arcamo ug yang kauban nga si board member Aldner Damalerio, si board member Mimi Bunyel o si Dr. Elpidio Bonita na nibarog jud sila aron ipa-terminate jud ang joint venture ngadto sa sangguniang panglalawigan pero gipatay man kini sa mga kauban sa ato ang gobernador. So, sila Greg Hala, Jimmy Villabor, sila Nick Visas, nga taga-Tagbilaran. So, kaning tulong nga taga-Tagbilaran, wag hindi mo laban na to. Nya, kaning sila Labi na si kaning labi ni si Nick Visas, nga mulansan na ba kuno ni Vice Gobernador. Oh, wa pa gani mulansan, gibiyaan na niya buhi ang mga katawan. ang mga Committee on konsumidor. Silence. Oh, kay kani man unta that time nga pwede siya mutingog. Oh. Magpakitang gilas siya nga isip magpapili Konsumidor. ka og Vice Governor, akong i-probe sa mga konsumidor nga ang akong tingog ang moy ang inyong tingog moy akong dadon diri sa sanggunian. Labi na ang mga konsumidor sa Labi BCI na kay- taga Tagbilaran. Oh, kay labi na kay ang konsumidor sa Bilsi ay taga Tagbilaran. Iyahang konstituente. Iya hapong constituent. So kani unta silang tulo, puno unta nilang time karon nga ipakita nila sa taga Tagbilaranon nga naamoy mapaabot na ko pohon isip usa ka mahimong vice governor pero wa pa gani moabot gibiyaan ang buhi ang mga katawan Konsumidor. ang mga konsumidor Nga iyahapong nga konstituente. iya hapong constituent. O, so kamo mga konsumidor sa Tagbilaran kamo na pag-isip-isip ana. Oh. Kamo na pag-isip-isip nga dili ba angayan ba nato Apilyon. apilion ang usa ka tawo nga mauuntay atong saligan nga mapaabot nato pohon nga mo'y mubitbit sa atong tingog. Nga karon pa lang daan nga naa unta tay higayon kay kanilang pag-terminate. So dapat ihisgot gyud ni dito sa sanggunian Sanggunian. pero gipatay man diretso di naman mahisgutan kay Pero gipatay man. wa pa po takibaw mo bali ba po mo bali po ni. Oh, mo na Nga mo pabor ni sa tong mga konsumidor Mo na nga atong Tagbilaran. paaboton. Oh. Mo na itong mo na pabor. paboton kay layo pa man pod. Oh. Oh, di mo na yung paabuto na to nga mudbarog ba sila sa mga tingog sa atong katawan. Kay kani di man ni moingon sila nga isyo eleksyon. Di mala sila kay ang pagbaligya sa atong suga natunong og eleksyon. Oh. Mao na naka wa pod mosugot ang Ginoo. Oh. Kay Naay ubot ke- ubot sabton. Sorry. Ubot sabton god. Ang termination o ka ang expiry ha date sa franchise nga gihuptan karon sa probinsya o sa BLCI kadtong franchise sa National Electric Administration mapupos ni sa October 2025. So taas pa Why in a hurry? sa katuig pa ang paabuto. Nganong dali-dalion man na and then in-booking sa 60 day period. Nga taas pa man kayo. Unya, mura ba kinahanglan 60 days kay niya na iswat. Kinahanglan mo kuno toy sundon ang 60 ka adlaw. Di ba ni mo na? Di ba? Sakto ba attorney ka? Oh, pero ang kuan gyud ang naag katungod ani mayor ang provincial government. Ang provincial government. Oh. So dili sila dapat mahadlok sa atong giingon Na ni 60 days. 60 days. Oh. Kay naa Manila ang katungod
kay gibutangan mo yun na ni Governor Rene kaniadto nga ako yun yung proteksaan ng probinsya. Naay nakabutang sa Article 13 ana nga dili sila pwede mo baligya og walay prior written approval sa provincial government. No, so dili sila angay dito mahadlok mayor sa katong letter ni Salcon nga oy palitan ninyo ni. So dili mo Dili pwede i-silent nila ang private to private. Nga moingon sila nga wa nay labot ang probinsya kay private to private. dili na. mahog nga So, private to dili- private tungod kay gibutangan nagprovision ni kanhi Governor Rene Relampagos sa mong joint venture nga dapat naay prior written approval sa pagbaligya ni Salcon. Kay og tanawon ko nimo. Simple ra gyud na. Written approval. Prior written approval. So more than 24 years or 23 years na naanag yun na. Pero wa tun-i sa gobernador. Kinahanglan tun-an unta niya. Total wa may gadali, wa may ingon nga nakay gitago-taguan. Sa katuig paguna. Mo na nay gitawag og body language ngano man. Alam na des. Mo na nay gitawag sa kuan sa balaod nga di man kinahanglan natong iprobar nga nakasapi naay body language. Ang punto din na ikaw gobernador ang imong giproteksyonan ang propiedad o ang interes sa mga konsumidor. Nganong gumikan lang kay naay Salcon, gumikan kay suwat ang Salcon nimo, gumikan kay dili way capacity ang probinsya, gumikan kay naa kay attorney handle nga okay ra na implied. Nga wa kay sa no sir. Kinahanglan dili ikaw tagiya na. Gisaligan lang ka sa mga bulanon. So you have to be cautious. You have to be you have to study it well. Nga dili makapaduda. Sa mga bulanon nga naa kay gibuhat nga dili musibo sa interest sa mga bulanon. So the mere fact nga wa kay gibuhat gross negligence gyud na. Gross inexcusable Gross negligence, ha? Unsa pa to gisumpay nimo? gross inexcusable negligence. Inexcusable. So, muna balikon ako. I may be harsh, no? Pero si Governor Ares maadili preparado nga mo control o mo proteksyon sa interest sa kinabag-an sa mga bulanon. The mere fact nga wa siya gibuhat, the mere fact nga gi-allow niya, gi-entertain niya ang interest sa Salcon, nga samag siya ay abogado, then mo na niya kalitsilitsya na taana. Di ba? So, dili, gato magod ni sila nga. Pasagdi lang na sa Danlin, pasagdi lang na sa Atty. Kirk, pasagdi na si Kapitan Arlene Cara. Total, mamatay raman eh. Di ba? Pulaan raman na. No, sir. No, sir. Even after selection, the show must go on. Tuloy ang laban. Dili gyud ta pulan siguro ani Kaparlin labi na kay kay ang naay. maapektuhan gyud ani kitang mga Kitang mga konsumidor. konsumidor. Kitang konsumidor ang makaluluoy. Kunya kinahanglan ipaglaban namo mga konsumidor ang amo ang equity. Ipaglaban namo ang among katungod nga pwede may mahimong tag-iya sa maong suga kay mas dako pa ming mga konsumidor og kapital i-compare nila nga private. Tinuod na Kaparlin. Na dili po na lisod nga buhaton kay naa po na sa IPIRA law ang ownership dispersal. So, ang imperial law mo ay gagiya, mo na Biblia sa kurente. Mo na No? Biblia. Energy. So, unsay gibutang din na? Ownership dispersal. Ownership. Binisaya ako nung na Atty. Kirk. Kanang ownership di ba po na pagpalawig sa mga sa pagpanag-iya sa maong propiedad. Palapdan. Palapdan. Open ang kumpanya nga Daghang mga tao ang manag-iya sa maong propiedad. Nga ang kadaghanan gyud ana konsumidor. Kay di gud ka matauran og suga kung di ka muhatag og deposit isip konsumidor. Og sa kuan pa na og sa kooperatiba pa na dili ka pwede makautang sa cooperative og wala kay equity. equity. Sumo po na. So, So, dapat mao po na nga konseptuha nga
Kung mapataod kag kuryente, pwede mahimo pug ang tag-iya sa maong propiedad. Oo. Ya, og imong tanawon mas dako patag kapital. Dako patag kapital 193.9 mga million. konsumidor. Oh, nakanang 193.9 million na to. Wala mo kita. Oh, nya kaning bag-o unta karon nga giterminate mo na ning time nga ipahiluna unya mubutang na ta og representative gikan sa mga konsumidor nga mao po'y mubarog para sa mga konsumidor. Naan na So, tay. og abogado pa ka, Kapitan Arlen, i-recommendar na gyud ka nako nga representative ka. Oo. Kay kung ang provincial na ay representative ngadto sa Salcon, so dili pod ingon nga di pod pwede nga ang kung ang ato ang konsumidor isip usa ka kapitalista mutang pod siya og representative sa mga konsumidor. Kay matud pa ni Attorney Court nga kaning ato ang 193 pwede na to gamiton as kapital mo palit po tag share. Pwede. Oh, nga mas dako Nga, patag naman kapital pwede. kontra Nga, nila. kwarta Ang- man na sa ang- konsumidor. Ang Nga, gisalika nato ana no sa konsumidor is kanang na-stipulate or kanang nahisuwat sa IPIRA law Sa Piralo. nga dispersal, i-disperse nimo ang ownership. Unya, nakabutang gyud dito sa libro Attorney Court nga klaro gyud Audited nga- financial nga statement. nga naa gyud ang consumers deposit 193.9 million. nga gipanag-iyahan sa mga konsumidor nga wala gyud ta ma gibaw-i og kinsay gahawid, kinsay ni ginansya. Ang kanang kwarta naa gina sa BLCI, ilan ang gigamit. Pero ang kasakit lang ana, nga ang Sila ilahang ay 75 million nikita nagdako. Ang atong gibutang nga 193.9 million, pinat sa kita. Ang pangutana, wag hapon ni nila gi-invest nga sila ra Ah, oo. pwedeng kuha sa baong ginansya. Mao Di- po na, di- nangutana lang ko. Ayaw, murag diplomatic na na mo. Di, yung nangutaan ka. na lang, no? Dili, murag pag mayong, wa, gi-invest. Dili, wa man na, di man na sila musultes termino nga gi-invest. Wa ba gamitan nila Oo, kana. sa ilang Sa interest? ilang interest. Di gamit. Oo. Kaya nga nung di man ipaibaw. Mm. Oh. Og limited edition si Governor Ares, unsa naman na si Provincial Administrator Aster Caberte. Unsa man si Attorney Handel Lagunay. Nganong sige man lang mong argue nga parehara nagbakten o 52 million. Gani. Kunya karon dako na. Kung sobra, wa man ta mo argue na. Gani ha, ang mga representative gani, Okay lang mudawat o Honorarium. honorarium nga tag 100 ka 10,000. Oh. O og nabaktin pa nang naa mayon ni dako na nahimong baboy gibaligya mahal na kay ni dako na. Oh. Tungod sa provision nga gibutang ni kanhi Governor Rene Rilampagos, ang manag-iya gyapon ang makabenepisyo gyapon sa baboy nga dako ang kana gyapong kun kita ang provincial government gyapon. Apel sa kaon yun. Oh, appeal yun. Pero kani kinahanglan mo balik yung kaugma Attorney Court kay naapod ko'y pangutana bahin pod ni kay gidungog man gyud nga moabot ang panahon nga ang ato ang buhi ko apilon og palit. So, naapod ko'y pangutana nimo pero di naman na maapas ugma Pwede na ka lang. ugma, ang balik nila. Attorney Clark. Kay na ko'y mga Imbitaron pangutana tayo, ni may mo market na. demand, ha? Oh, kay na ko'y pangutana po di mo kabahin pod ana nga unsa po'y pwede mahitabo isip part sa mga konsumidor. Sige, hinapos Oh, na. sige Ikaw. lapos kay sa na naman. Closing. Okay, sa ngalan ni Mayor Danlem ug ni Attorney Court Bungabong og sa programang Barong Bohol kani si Kagawad Arlene Caran mayon kaninyo salamat sa pagsunod og amping ta kanunay ampo ta kanunay. Parting statement ni mo, Attorney Clark. Salamat kayo Mayor Dan o Kap Arlene sa inyong pag-imbitar nako dire sa inyong programa. Daghan kayo salamat. Well, si Celestina Abahon, Apolinar Labuan Taldo, Rodrigo Yubob, Bogs Castro, og si Los Porquiado. Mo na ikuan. So, ugma pohon, igiimbitar na to pag-utro si Attorney Kirk, ug naamoy mga pangutana o unsa bahin sa IPIRA law ug uban pa mahitungod sa kurente na to, andam tagtagana, alas 6 ngadto sa alas 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May gabi kaninyong tanan. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran, ang mga opinyon o komentaryo nga gipadayag iya lamang sa magsisipya ug way labot ang mga kawani ug tagdumala, affiliates or partners sa 91.1
Balita FM.